Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayong araw ay susuriin natin ang paksang ang lihim na kawe ng iyong mabato, mga pagkain at gawi sa umaga na akala mo'y mabuti ngunit nakakapinsala. Natanong mo na ba ang iyong sarili kung ang pamilyar na pagkain na pinaniniwalaan mong mabuti araw-araw ay lihim na sumisira sa iyong mga bato nang hindi mo napapansin? Mga ginang at gino, ngayong umaga, marami sa atin ang marahil ay inuulit pa rin ang mga nakagawiang kilos. Isang mainit na tasang kape na mabilis na ginawa, dagdagan ngang 1 o 2 fat cream powder para sa karagdagang lasa, isang maliit na kawali na may ilang hiwang piniritong longganisa na mabango, o simpleng isang baso ngang malamig na nakaboteng fruit juice sa paniniwalang nagdaragdag ka ngang bitamina sa iyong katawan. Lahat nito ay nagmumula sa pag-aalala, mula sa pagnanais na panggalagaan ang kalusugan ng iyong sarili at ng iyong pamilya. Ngunit ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay maaring magpagulat sa marami at pag-isipan ang mga pagpipilian na tila walang pinsala. Maaring mayroong mga nakatagong salik na nagpapahirap sa iyong mga bato araw-araw. Ang ating mga bato ay napakamatisin na organ. Hindi ito sumasakit tulad ng tiyan. Hindi ito nagpahdota kita ng malinaw na sintomas tulad ng puso. Tahimik itong nagsasalang dugo. Nagtatanggal ng lason sa loob ngang 24 na oras hanggang sa hindi na ito makatiis. At kapag lumitaw ang mga senyales, sa maraming kaso, malayo na ang pinsala. Marami pa rin ang naniniwala na ang pagkabigo sa bato ay dulot lamang ng pagkain ng maalat o isang komplikasyon ng diabetes. Ito ay totoo ngunit hindi sapat. Ang mas malalim na katotohanan ay ang maliliit na gawi na inuulit tuwing umaga, ang pinakamapanganib na salik na naipon. Tulad ng bawat pata ng tubig na maring mag-erode ng isang malaking bato. Bawat pagpipilian sa almusal ay maring unti-unting sumira sa paggana ng bato sa paglipas ng mga taon nang hindi mo napapansin. Sinasabi ko ito hindi para mag-alala kayo kundi para matulungan kayong maunawaan ng tama, makita ng malinaw at ayusin sa oras. Sa mahigit 35 taon ng karanasan sa nephrology, marami na akong nakita na kaso na kung nalaman lang nila ng mas maaga, nagbago ng mas maaga, marahil ay hindi na nila kailangan pang dumaan sa mahirap na paggamot. Naalala ko pa ang kaso ni Aling Nena, 74 na taong gulang mula sa Maynila. Siya ay isang matalinong tao, disiplinado, at laging naniniwala na maayos niyang pinangangalagaan ang kanyang kalusugan. Tuwing umaga, pinapanatili niya ang ukali na pag-inom na nakaboteng yuso sa halip na tubig. Kapag sumasakit ang kanyang katawan, madalas siyang gumagamit ng over-the-counter na pain reliever dahil akala niya ay normal lang ito. Lahat ay nangyari ng tahimik sa loob ng maraming taon hanggang sa nagsimulang lumitaw ang mga senyales ng pagkapagod, bahagyang pamamaga, at kawalan ng gana sa pagkain. Nang suriin, malaki na ang pagbabang ng pagana ng kanyang bato. Ang ikinababahala niya ay hindi ang sakit, kundi ang tanong kung bakit siya nabubuhay ng malusog ngunit nagkaroon pa rin ng sakit. Ang sagot ay hindi nasa malalaking bagay kundi sa maliliit na gawin na inulit araw-araw. Kaya naman sa video ngayon, susuriin natin ang isang napakahalagang paglalakbay upang matukoy ang mga pagkain at gawi
sa umaga na akala natin ay mabuti ngunit nakakapinsala sa bato, mangyaring maging mapagpasensya at panoorin ang video hanggang sa huli dahil sasamahan natin kayong dumaan sa isang ranggo mula ika-10 hanggang ika-1. Ang mga mapanganib na salik na hindi sinasadyang ginagawang maraming tao. Lalo na sa ikatlong posisyon ay isang napaka-popular na ugali na ginagawa ngang marami sa inyo araw-araw. At sa unang posisyon, naniniwala ako na talagang ikagugulat ninyo dahil hindi ito asin o taba tulad ng iniisip natin. Pagkatapos ang bahaging iyon, ibabahagi ko sa inyo ang isang 7 araw na praktikal na plano na simple, madaling ilapat, hindi magastos ngunit makakatulong na malinaw na mabawasan ang pasanin sa bato. Kung tunay kayong interesado sa inyong kalusugan, tingnan ang video na ito bilang isang tapat na pag-usap upang maprotektahan ang madarating na taon. At bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa inyo ang isang napakasimpleng bagay. Ano ang kinain mo ngayong umaga? Panatilihin ang sagot na iyon sa iyong isip dahil sa loob lamang ng ilang minuto. Maaring makita mo muli ang iyong almusal sa ibang pananaw. Unang bahagi, ang kalikasan ng bato at kung bakit ito tinatawag na silent organ. Upang lubos na maunawaan ang aking ibabahagi sa buong nilalaman na ito, kailangan mo munang maunawaan ang isang pundasyon na kapwa siyentipiko at may malalim na filosofiya ng buhay. Ito ay ang tanong na tila simple ngunit napakahalaga. Bakit ang bato ay nasisira ng tahimik na halos hindi natin napapansin? Ang bato ay isang napakalit na organ, halos kasing laki lamang ng kamao na tahimik na nakalagay sa magkabilang gilid ng likod. Ngunit huwag hayaang linlangin kang laki nito. Dahil sa loob ngang maliit na istrukturang iyon ay isang napaka-komplikadong sistema ng pagsala. Araw-araw, nang walang pahinga kahit isang minuto, ginagampanan ng bato ang tungkulin nitong magsala ng dugo, mag-alis ng basura, mag-regulate ng tubig, at balansehin ang mga mineral para sa buong katawan. Ayon sa mga datos ng pisyolohiya, ang bato ay maaring magsalangang humigit kumulang 150 litrong dugo araw-araw. Isang numero na kung ilarawan ay katumbas ng dami ng tubig ng maraming malalaking bathtub na pinagsama. Madalas kong sabihin sa mga pasyente na ang bato ay parang isang tahimik na bantayang katawan. Ang taong iyon ay nagtatrabaho araw at gabi, walang pagpapakitang gilas, walang hinihingi, walang reklamo, ngunit ang mismong katahimikan na iyon ay isang dobleng talim na espada. Dahil hindi tulad ng tiyan o puso, ang bato ay may natatanging biologikal na katangian na halos walang kakayahang magbigay ng malinaw na senyales ng sakit. Kapag may problema ang tiyan, sasakit ang tiyan. Kapag may problema ang puso, makakaramdam ka paninikip, dibdib, hirap sa pahinga. Ngunit ang bato, kahit na nasisira araw-araw, ay tahimik na nakakatakot. Ang dahilan ay dahil ang tisyueng bato ay may napaka-kaunting nerve endings na nakakaramdam ng sakit. Kaya ang paunang pinsala ay hindi nagbibigay ng malinaw na senyales ng babala. Ito ang dahilan kung bakit madali tayong maging kampante. Normal pa rin tayong kumakain, nabubuhay, at nakakaramdam ng malusog, habang sa loob, ang filter unit ng bato ay unti-unting humihina. Inihahalin tulad ko ito sa isang tapat na lumang manggagawa.
na kahit pagod na ay patuloy pa ring nagtatrabaho. Hindi nagrereklamo hanggang sa hindi na makatayo at tuluyang bumagsak. Mula sa siyentipikong pananaw, ang prosesong ito ngang pagbaba ay hindi abnormal. Pagkatapos ng edad na 40, ang pagganang bato ay nagsisimulang bumaba ngang humigit kumulang 1% bawat taon bilang bahagi ngang proseso ngang pagtanda. Pagsapit na edad na 60, marami na lang ang mayroong nga 5 o 60% kakayahang magsala kumpara nung bata pa sila. At pagkatapos na edad na 70, mas malinaw ang pagbaba na ito. Ngunit ang kapansin-pansin ay sa buong prosesong iyon, karamihan sa inyo ay hindi nakaramdam ang pagbabago. Sa mundong medikal, tinatawag namin ang bato na silent organ dahil dito. Hindi ito tulad ni digestive system kung saan kapag nakamali ka sa isang pagkain, agad na magre-react ang katawan. Ang bato ay maaring magtiis ng mahabang panahon, tahimik na umangkop, tahimik na magbawi, ngunit ang mismong pagtitiis na iyon ang nagpapapanganib sa sakit dahil kapag lumitaw ang malinaw na sintomas, kadalasan ay nasa huling yugto na. Isang punto na lalo kung gustong bigyang pansin ninyo ay ang creatinine level sa blood test. Maraming tao ang nakakaramdam ng kumpiyansa kapag nakita nilang normal ang level na ito, ngunit ang totoo ay ang creatinine ay tumataas lamang ng malinaw kapag ang pagganangang bato ay bumaba na ng malaki. Kadalasan ay nawawala ang humigit kumulang 30 hanggang 40% ngang pagganangang pagsala. Nangangahulugan ito na kahit na maganda ang resulta ngang test, ang iyong bato ay maaring lihim na nasira. Sa clinical practice, marami na akong nakita na kaso kung saan ang mga regular check-up ay normal pa rin, ngunit kapag sinuri ng mas malalim ang paggana, ang bato ay nasira na sa isang nakababahala na antas. Ito ang nagpapaalala sa atin nga isang napakahalagang bagay. Ang kalusugan ay hindi lamang nasa test results kundi nasa kung paano natin naiintindihan at inaalagaan ang ating katawan araw-araw. Ikalawang bahagi. Ang mekanismo ngang pinsala at kung bakit mas madaling kapitan ng sakit sa bato ang mga matatanda. Upang mas malalim na maunawaan kung bakit ang bato ay madaling kapitan ngang pinsala sa paglipas ngang panahon, gusto kong isipin ninyo ng malinaw ang panloob na istruktura nito. Ang bawat bato ay hindi lamang isang solong organo kundi isang ekosistema na binubuo ngang humigit kumulang 1,000,000 microscopic filtering units na tinatawag na glomeruli. Ang maistrukturang ito ay napakakomplikado na kung titingnan sa ilalim ng mikroskopyo, makikita mo ang ito na parang isang network ng napakanipis na mga hibla na makakasala-sala upang salain ng lubusan ang dugo ng paunti-unti. Dahil sa pagiging masalimuot nito, madali itong masira. At ito ang pangunahing punto na hindi napapansin ng marami. Ang mga salik tulad ng chronic inflammation, oxidative stress, mahinang daloy ng dugo, o hyponalason ay hindi agad sisira sa bato, kundi tahimik na magbabara sa bawat glomerulus. Ang prosesong ito ay mabagal ngunit tuloy-tuloy, tulad ng bawat matangang lambat na napunit ng hindi natin nalalaman. Ang pinakamalungkot na katotohanan sa nephrology ay isang hindi mababago. Ang glomeruli kapag nasira ay hindi na maaring mag-regenerate. Hindi tulad ng atay na maaring bahagyang gumaling o puso na may tiyak na kakayahang umangkop. Ang bato ay halos
walang mekanismo upang muling buuin ang nawawalang filtering units. Kaya bawat maliit na pinsala na naipon sa paglipas ng panahon ay isang permanenteng pagkawala. Madalas kong sabihin sa mga pasyente na ang pagprotekta sa bato ay hindi pagpapagaling nege sakit kundi pagpapanatili ne kung ano ang natitira. At para magawa iyon, kailangan mong maunawaan ang mga karaniwang sanhi na tahimik na sumisira sa iyong bato araw-araw, lalo na sa mga nasa edad at matatanda sa Pilipinas. Una, ang ugaling labis na paggamit ng over-the-counter na pain relievers kapag sumasakit ang katawan, lalo na ang sakit sa likod, sakit sa tuhod, o sakit sa buto. Marami sa inyo ang pumipiling pinakamabilis na paraan. Pumunta sa botika at bumili ng ilang tableta para mawala ang sakit. Nagbibigay itong agarang ginhawa ngunit naglalagay ng malaking presyon sa bato. Ang mga aktibong sangkap sa pain relievers, kung ginagamit ng matagal, ay maaring magpababa ang daloyng dugo sa bato na magiging dahilan upang kulang sa nutrisyon ang glomeruli at unti-unting humina. Ang agarang kaginhawaan ay minsan ay may napakamahal na halaga sa pangmatagalan. Pangalawa, ang pag-alala sa kalusugan ngunit kulang sa mapiling impormasyon. Sa kasalukuyang panahon, madali mong maririnig ang mga payo tulad ng pag-inom ng herbal tea, vegetable juice, o low-calorie drinks, diet para sa kalusugan. Sa esensya, hindi ito mali, ngunit ang problema ay nasa dalas at paraan ng paggamit. Kapag umiinom ka nito araw-araw bilang kapalit ng tubig o patuloy na hinagamit sa loob ng mahabang panahon, kailangang iproseso ng bato ang malaking halaga ng mineral, bioactive compounds, at additives na lampas sa kakayahan nitong umangkop. Ito ay tulad ng isang filter machine na patuloy na nagtatrabaho sa isang napakakomplikadong pinagmumulan ng tubig. Sa paglipas ng panahon, masisira ito. Mula sa philosophical na pananaw, madalas kong paalalahanan na hindi lahat ng tinatawag na mabuti ay angkop na gamitin araw-araw. Kailangan katatagan ng katawan ng matatanda, hindi ang patuloy na pagbabago ayon sa uso. Pangatlo, ang pagbabago sa modernong mga gawi sa pagkain. Kung dati, ang mga pagkain ng pamilya ay panggunahin ng sariwang pagkain, simpleng luto, ngayon marami ang unti-unting lumilipat sa mga processed food, packed meals, instant noodles, o convenient meals na naglalaman ng maraming additives. Ang masangkap na ito ay hindi natural at upang iproseso ang mga ito, kailangang magtrabaho ang bato ng mas mahirap kaysa sa normal. Sa paglipas ng panahon, lumiliha ito ng naipon na presyon na nagiging sanhi ng pagbabeng ang paggana ng bato ng mas mabilis kaysa sa natural na proseso ng pagtanda. Isang nakakapukaw ng isip na katotohanan ay ayon sa mga kamakailang istatistika ng kalusugan sa Pilipinas, humigit kumulang 1 sa 8 matatanda ang may chronic kidney disease. At ang nakababahala ay karamihan sa kanila ay hindi alam na mayroon silang sakit. Ito ay hindi isang numero na magpapahintulot sa iyo na matakot, ngunit isang paalala na ang sakit sa bato ay hindi bihirang at lalong hindi lamang problema mo. Ikatlong bahagi, 10 mapanganib na pagkain na lihim na sumisira sa iyong bato. Ika-7 posisyon, processed food na mataas sa sodium. Kapag narinig ito, marami sa inyo ang maaring mag-isip na ito ay isa lamang pamilyar na kwento tungkol sa asin. Ngunit kung limitado lang tayo sa pagkain ng maalat,
o hindi pagkain ng maalat, masyado nating pinapatingging ang problema. Ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay mas malalim kaysa doon. Ito ay ang kawalan ng balanse ng mineral na tahimik na sumisira sa bato sa paglipas ng panahon. Gusto kong ikwento ang kaso ni Mang Jose, 72 taong gulang, na nakatira sa lungsod ng Maynila. Matapos mamatay ang kanyang asawa, unti-unti siyang lumipat sa mga convenient eating habits tulad ng packed meals, pre-packaged food, o instant noodles. Palagi niyang sinasabi sa sarili na hindi siya masyadong kumakain ng maalat dahil hindi masyadong matapang ang lasangang kanyang panlasa. Ngunit nang magpa-regular check-up siya, ipinakita nga resulta na mabilis na bumaba ang function ng kanyang bato. Nalampas sa inaasahan, ikinagulat niya ito. Ngunit sa totoo lang, ang problema ay hindi ang dami ng asin na nalalasahan mo kundi ang dami ng sodium na nakatago sa mga processed food. Ang mga preservative, flavor enhancer at food additives ay maaaring maglaman ng sodium na hindi napapansin ng panlasa. Ito ang mapangganib na bitag. Mula sa siyentipikong pananaw, kailangan mong maunawaan na ang sodium at potassium ay dalawang mineral na may napakahalagang balanseng relasyon sa katawan. Kung ang sodium ay may tendensyang magpapanatili nege tubig at magdulot nege presyon, ang potassium naman ang regulator na tumutulong na balansehin at suportahan ang bato sa pagtatanggal ng labis na asin. Ngunit sa mga processed food, ang balanse na ito ay halos ganap na nasisira. Ang sodium ay napakataas, samantala ang potassium ay malubhang kulang. Kapag walang kontrapersa, nagsisimulang magdulot na siri na problema ang sodium. Nagpapataas ito ngang pagpapanatili ng tubig sa katawan, nagpapataas ng presyon gasi at mas mahalaga, naglalagay ito ng presyon sa malilit na daluyan ng dugo sa bato. Ang mga daluyan ng dugo na ito ay parang napakaliit na tubo. Kung bahagyang tumaas ang presyon, ngunit nagpapatuloy sa mahabang panahon, unti-unti silang masisira, magiging matigas, at mawawalan ng kakayahang magsala. Madalas kong sabihin sa mga pasyente na ang bato ay hindi sinisirang isang maalat na pagkain kundi unti-unting pinapatay ng malinggawi sa pagkain na inulit araw-araw. Ang ma-processed food ay isang tipikal na halimbawa ng kaginhawaan na ipinagpapalit sa kalusugan mula sa pilosopikal na pananaw ng buhay sa pagtanda. Ang kailangan mo ay hindi ang bilis kundi ang pagiging sustainable. Ang isang simpleng lutuing pagkain, kaunting pampalasa ngunit sariwa at malinis ay mas mahalaga kaysa sa mga convenient meals ngunit may mga nakatagong panganib. Kaya kung sa hindi maiwasang pagkakataon ay kailangan mong gumamit ng mga processed food. Ipinapayo ko sa inyo na ipares agad ito sa mga sariwang gulay o prutas na mayaman sa potassium tulad ng pinakuluang gulay, mild soup o simpleng prutas. Hindi ito isang perpektong solusyon ngunit isang paraan upang mabawasan ang pasanin sa bato sa praktikal na kondisyon. Ikawalong posisyon, plant-based creamer. Sunod ay isang ugali na tila napakaliit ngunit maaring magdulot ng pangmatagalang epekto na hindi inaasahan na marami sa inyo. Gusto kong ibahagi ang kwento ni Aling Rose, 67 taong gulang na nakatira sa Cebu. May ugali siyang uminom ng kape tuwing umaga, ngunit para bawasan ang pait, madalas siyang naglalagay ng 2 fat cream powder na nakabatay sa halaman. Nagpatuloy ang ugaling ito sa loob ng maraming taon nang hindi niya isip na maaari itong makaapekto sa kanyang kalusugan.
Hanggang isang araw nang magpa-check up siya, natuklasan ngang doktor na may protina sa kanyang ihi, isang senyales na nasira ang filter membrane ng kanyang bato. Lubos itong ikinagulat niya dahil palagi niyang iniisip na balanse ang kanyang kinakain. Ang katotohanan ay ang uri ng cream na madalas mong ginagamit ay hindi totoong gatas. Kung babasahin mong mabuti ang sangkap, makikita mong pangunahin itong binubunga pinrosesong langis ng halaman na sinamahan ng emulsifier, pangkulay, at additives. Ito ay isang produktong pang-industriya na idinisenyo upang magbigay ng lasang mataba at puting kulay tulad ng gatas, ngunit sa esensya ay napakaiba. Ang ilang additives tulad ng titanium dioxide na ginagamit upang lumikha ng puting kulay kasama ang mga artificial emulsifier. Kapag naipon sa loob ng mahabang panahon ay maaring magdulot ng tahimik na pamamaga sa katawan. Lalo na para sa komplikadong filtering system ng bato, ang masangkap na ito ay maaring makapinsala sa filter membrane na nagiging dahilan upang maging butas-butas ito. Kapag nasira ang filter membrane, ang mga sangkap na dapat ay nananatili sa katawan tulad ng protina ay nawawala sa ihi. Ito ang maagang senyales ng sakit sa bato na madalas na napapabayaan ng marami. Kung may ugali kang gumamit ng plant-based fat cream, ipinapayo ko na magsimula kang magbago sa maliliit na hakbang. Maari kang lumipat sa unsweetened fresh milk o pure soy milk. Mas malapit sa natural na mga pagpipilian, mas madaling tunawin, at mas mababa ang pasanin sa bato. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ngang numero 2 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan para malaman ko na interesado ka pa rin at kasama ka sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Ika-7 posisyon, alcoholic beverages. Kapag binanggit ang mga inuming may alak, marami sa inyo ang kadalasang nag-iisip na konti lang para masaya, walang masama. Ngunit sa aking klinikal na praktika, ang konti lang araw-araw ang lihim na nagpapahina ng kalusugan ng bato ng pinakamabilis sa paglipas ng panahon. Minsan kong sinubaybayan ang kaso ni Mang Tony, 73 taong gulang, na nakatira sa Visayas. Tuwing gabi, uminom siya ng isang maliit na baso ng alak pagkatapos ng hapunan. Hindi naman siya umiinom ng marami at hindi rin nalalasing. Ngunit ang resulta ng regular check-up ay nagpakita ng unti-unting pagbaba ng function ng bato nang walang malinaw na senyales bago pa man. Lubos itong ikinagulat niya dahil naniniwala siya na tama lang ang kanyang ugali. Mula sa siyentipikong pananaw, may dalawang mahalagang mekanismo na kailangan mong maunawaan. Una, ang tahimik na dehidrasyon. May kakayahan ang alak na pigilan ang antidiuretic hormone na nagiging dahilan upang maglabas ng mas maraming tubig ang katawan kaysa sa kinakailangan. Dahil dito, nagiging mas makapal ang dugo, bumababa ang sirkulasyon, at ang bato na gumaganang parang pabrika ng filter ay nagkukulang sa daloy ang tubig upang gumana ng maayos. Wanaantan, madalas kong inihahalin tulad ito sa isang ilog na naubusan ng tubig. Kahit na gumagana pa rin ang water pump, wala ng sapat na materyales para iproseso at sa paglipas ng panahon, masisira ito. Pangalawa, ang pagtaas ng uric acid, isang mapanganib ngunit hindi gaanong napapansin na salig. Kapag pinoproseso ang katawan ang alak, tumataas ang dami ng uric acid na naliliha. Sa microscopic na antas, ang mga kristal na ito ay parang maliliit at matatalim na debris na patuloy na kumakiskis at sumisira sa maliliit na estruktura sa loob ng bato. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang nito pinapatas ang panganib ng gut, kundi nagtutulak din sa pagbuo
ng kidney stones at microinflammation sa glomeruli. Hindi lang doon nagtatapos. Gusto kong bigyang diin pa ang isang pilosopikal na pananaw na madalas na hindi pinapansin ng marami sa inyo. Kapag ang katawan ay umabot na sa edad na lampas sa 60, ang kakayahan nitong magbalanse at mag-recover ay hindi na kasing bilis ng dati. Ang isang baso ang ala sa edad na 30 ay maaring mabilis na maproseso, ngunit ang parehong dami sa edad na 70 ay nagiging naipon na pasanin. Ang pagkakaiba ay hindi na sa baso nga ala kundi na sa nagbabagong katawan. Kaya ang matalinong pamumuhay ay hindi ang panatilihing pareho ang lumang ugali kundi ang pag-adjust upang maging angkop sa kasalukuyan mong sarili. Kung patuloy ka pa ring umiinom nga ala, hindi ko ipinapayo na itigil mo agad ng tuluyan. Ngunit sundin ang isang napakahalagang prinsipyo. Bawat baso ng alak ay dapat may kasamang hindi bababa sa isang malaking baso ng tubig. Nakakatulong ito upang palabnawin ang konsentrasyon ng ala sa dugo, bawasan ang presyon sa bato, at palitan ang nawalang tubig. Kasabay nito, limitahan ng husto ang mga matatamis na ala na may halo-halong asukal o soft drinks dahil nagdudulot ito ang dobleng epekto na nakakapinsala mula sa alak at nakakagulo sa metabolismo ng asukal. Ika-6 na posisyon, green vegetable juice. Sa susunod na posisyon ay isang bagay na tila napakabuti para sa kalusugan ngunit may nakatagong panganib kung hindi mo ito naunawaan. Nang tama, ito ang green vegetable juice. Minsan kong nakilala si Aling Paz, 66 na taong gulang na nakatira sa Baguio. Sa pagnanais na linisin ang kanyang katawan, tuwing umaga ay gumagawa siya ng malaking baso ng spinach at iba pang madidilim na berdeng dahon na gulay. Sa simula, gumaan ang pakiramdam niya, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, kinailangan siyang isugod sa ospital dahil sa matinding sakit sa likod at ipinakita ang resulta na nagkaroon siyang malaking bato sa bato. Hindi ito dahil sa masama ang berdeng gulay kundi nasa paraan ng paggamit. Ang mga madidilim na berdeng dahon na gulay tulad ng spinach ay naglalaman ng mataas na antas ng oksalate kapag kumakain kang gulay sa ordinaryong pagkain. Ang dami ngang oksalate na ito ay kumakalat at karamihan ay kumakabit sa kalsiyum sa bituka at pagkatapos ay inilalabas. Ngunit kapag ginagawa mo itong concentrated liquid at iniinom araw-araw, naglalagay ka ng malaking dami sa katawan sa maikling panahon. Ang panganib ay nangyayari kapag ang oksalate ay hindi na nananatili sa bituka kundi sumisipsip sa dugo at pagkatapos ay naglalakbay sa bato. Dito, kumakabit ito sa calcium sa ihi at bumubuo nene matitigas na kristal na unti-yunting nagiging bato. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na ito ay isang prosesong tahimik na pagkaipon na parang bawat maliit na butil nga buhangin na bumabagsak hanggang sa isang punto ay makakabuo ngang isang malaking masana makdudulot ng pinsala. Ang isa pang mahalagang salik ay ang kakulangan sa kalsiyum na medyo karaniwan sa mga matatanda sa Pilipinas. Kapag kulang ang kalsiyum sa bitukang katawan, mas madaling makapasok ang oksalate sa dugo na nagpapataas ng panganib ng pagbuo ng bato. Ipinapakita nito na ang problema ay hindi nasa pagkain o pag-inom ng
berdeng gulay kundi nasa pangkalahatang balanseng nutrisyon. Mula sa profesional na pananaw at praktikal na karanasan, palagi kong ipinapayo sa inyo na ang green vegetable juice ay hindi dapat maging pang-araw-araw na ugali. Kung gagamitin, limitahan ito sa ilang beses lamang sa isang linggo at lalo na dapat itong ipares sa mga pagkain na mayaman sa kalsiyum tulad ng yogurt o iba pang natural na pinakmumulan ng kalsiyum. Ang calcium sa panahong ito ay nagsisilbing biological shield na tumutulong na panatilihin ang oksalate sa digestive tract na pumipigil dito na makapasok sa dugo at makapinsala sa bato. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring makomento ngang numero 4 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan para malaman kung na interesado ka pa rin at kasama ka sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. 5 posisyon, artificial na pangpatamis. Kapag pinausapan ang posisyong ito, gusto kong isantabi ninyo muna ang kaisipan na ligtas ang lahat ng walang asukal. Sa maraming taon ng pakikipagtulungan sa mga matatanda, napansin ko ang isang nakakapukaw ng isip na kabalintunaan. Kung mas sinusubukan mong iwasan ang asukal sa matinding paraan, mas hindi sinasadya mong inilalagay ang iyong katawan sa mas malalim na kawalan ng balanse. Ang kaso ni Mang Fred, 70 taong gulang, ay isang tipikal na halimbawa. Naniniwala siya na ang paglipat sa mga diet drink ay isang matalinong pagpipilian. Ngunit ang mga kidney indices ay unti-unting bumaba tulad ng isang ilog na unti-unting natutuyo nang walang nakakapansin. Sa esensya ng agham, ang mga artificial na pangpatamis tulad ng aspartame o sucralose ay mga sintetikong compound na ganap na banyaga sa natural na biyolohiyang katawan. Kapag pumasok sa dugo, hindi sila ginagamit bilang enerhiya at hindi rin sila iniimba bilang nutrisyon kundi nagiging isang uring kakaibang signal na pinipilit ng bato na iproseso. Madalas kong inihahalin tulad ang bato sa isang tapat na gwardiya, ngunit kung araw-araw ay kailangan niyang suriin ang daan-daang hindi inanyayahang bisita, gaano man kalakas mapapagod din siya. Isang mas malalim na bagay na hindi gaanong napapansin ay hindi lamang nagdudulot ng simpleng presyon ng pagsala ang mga sangkap na ito, kundi nakakaapekto rin sa mitokondriya kung saan ginagawa ang enerhiya para sa mga selulang ang bato. Kapag humina ang energy factory na ito, hindi na sapat ang lakas ng mga selula upang kumpunihin ang kanilang sarili na nagdudulot ng tahimik na pagkasira sa paglipas ng panahon. Ito ang uring pinsala na hindi nadudulot ng sakit, hindi nadudulot ng agarang paghihirap. Ngunit naipon at nagpapakita ng malinaw kapag huli na ang lahat mula sa pilosopikal na pananaw ng buhay. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakatoto. Ang katawan ng tao ay hindi lamang nangangailangan ng kaunting asukal kundi nangangailangan ng natural na pagkakaisa. Ang kaunting tamis mula sa seasonal na prutas o isang napakalit na dami ng purong pulot ay minsan ay mas madaling tanggapin ng katawan kaysa sa mga walang kalori na pangpatamis ngunit walang buhay. Ang pagkain ay hindi isang labanan upang ganap na alisin, kundi isang sining ng pagpili ng tama. 4 na posisyon, processed meat. Susunod ay isang napakapopular na ugali sa modernong buhay, lalo na sa mga pamilya na may mga anak at apo na gumagamit ng processed meat. Minsan kong nakilala si Aling Elena, 72 taong gulang, isang napakamagilif na lola. Sa tuwing bumibisita ang kanyang nga apo
nagahanda siya ng hotdog. Hamon dahil sa kaginhawaan at isip na ito ay isang mabilis na paraan ng pag-alaga. Ngunit ang kaginhawaan na ito ay nagtatago ng tahimik na pasanin sa bato. Ang mahalagang maunawaan ay hindi ang karne ang problema kundi ang proseso ang industriya. Ang nga produktong ito ay kadalasang naglalaman ng sodium nitrate at maraming iba pang additives upang mapanatili ang kulay, pahabain ang shelf life. Ang masangkap na ito, kapag pumasok sa katawan, ay lumiliha ng mga mapanganib na intermediate compound na nagpapataas na nitrogenous waste na pinipilit ang bato na magtrabaho ng mas mahirap upang alisin ito. Kung titingnan sa micro level, ang masangkap na ito ay parang chemical fragments na gumagapang sa filtering system. Sa paglipas ng panahon, nadudulot sila ng matagalang banayad na pamamaga na nagpapahina sa maliliit na filter unit sa bato. Ang kapansin-pansin ay ang prosesong ito ay napakabagal. Hindi nagdudulot ng sakit, kaya maraming tao ang nagiging kampante hanggang sa bumaba na ng malaki ang function ng bato. Madalas, kung sabihin sa aking mga pasyente na ang magandang kulay ay hindi laging nangangahulugan ng magandang nutrisyon, ang isang sariwang pirasong karne, kahit na hindi perpektong kulay rosas, ay tandang pagiging natural. Sa kabaliktaran, ang labis na magagandang kulay ay minsan ay resultang chemical intervention na hindi naman gustong katawan. Sa klinikal na praktika, napansin ko na ang mga taong unti-unting nagbabawas ng processed meat at lumilipat sa sariwang karne na iniluluto sa bahay ay kadalasang nagpapakita ng malinaw na pagbuti, mas kaunting pamamaga, mas kaunting pagkapagod, at ang pinakamahalaga, mas stable na kidney indices sa paglipas ng panahon. Hindi na kailangan ng malalaking pagbabago. Bumalik lamang sa pagiging simple at alam na ng katawan kung paano gumaling. Ikatlong posisyon, foods containing inorganic phosphorus. Kapag pinag-usapan ang kalusugan ng bato sa nga matatanda, mayroong isang panganib na madalas na hindi napapansin ng marami sa inyo dahil hindi ito nagdudulot nga agarang pakiramdam. At iyon ay ang inorganic phosphorus. Gusto kong huminto kasandali upang mas malalim na maunawaan dahil hindi lamang ito kwento ng nutrisyon, kundi kwento rin ng tahimik na akumulasyon sa paglipas ng mga taon. Minsan kong nakilala ang isang napakatipikal na kaso, si Mang Mario, 75 taong gulang, na nakatira sa probinsya. Dahil sa hindi magandang kondisyon ng pamumuhay, may ugali siyang mag-imba ng instant noodles at delatang pagkain para sa unti-unting paggamit. Sa simula, inakala niya lamang na ito ay maginhawa at nakakatipid sa oras, ngunit nang magpa-regular check-up siya, ipinakitang resulta na malinaw na bumaba ang bone density kasama ang senyales ng paghinang kidney function. Ang pinakakinagulat niya ay hindi naman siya kumain ng masyadong maalat o masyadong maraming karne. Kaya bakit humina pa rin ang kanyang bato? Ang sagot ay nasa kalikasan ng phosphorus. Sa mga pre-packaged na pagkain, ang natural na phosphorus na matatakpuan sa isda, karne at itlog ay hindi nakakatakot dahil ang katawan ay sumisipsip lamang ng humigit kumulang 30 hanggang 40%.
Ngunit ang inorganic phosphorus na idinagdag sa pagkain para sa pagpapanatili o pagpapahusay ng lasa ay may kakayahang sumipsip ng higit sa 70%. Ito ay tulad ng hindi lamang kumain ng maliit na halaga kundi halos buong substance na iyon ang pumapasok sa dugo ng walang hadlang. Kapag tumaas ang antas ng phosphorus sa dugo, kailangang ayusin ng katawan ang sarili upang mapanatili ang balanse. Ngunit ang paraan ng pag-adjust na ito ay napakamahal. Kukuha ang calcium ang katawan mula sa buto upang ay neutralize. Sa paglipas ng panahon, nagiging marupok ang buto at ang bahagingan calcium na pinagsama sa labis na phosphorus ay naglalagay naman sa manggadaluyan ngan dugo at tisyu ngan bato na bumubuo ngan matitigas na plaka tulad nga apog. Ito ang proseso ngan calcification. Kapag nangyari na ito, halos hindi na ito mababalik. Mula sa gerontological na pananaw, madalas kong inihahalin tulad ang bato sa isang malambot na espongha. Noong bata pa, maganda ang elasticity nito. Malinis at flexible ang paksala. Ngunit kung gilabis na binabad sa inorganic substansya at lesion, unti-unting magiging matigas, fibrotic at mawawalan energy natural na kakayahan sa pagisala. Hindi ito biglang pahina kundi isang tahimik na pagbabago na hindi mo nararamdaman hanggang sa huli na ang lahat. Ang nakakapukaw ngang isip ay sa isang napakaliit na pagbabago sa pang-araw-araw na ugali, mapoprotektahan mo na ang iyong bato. Ang pagbabawas ng mga dilatang pagkain at pagpapalit nito ngang isang simpleng pagkain na may inihaw na isda, pinakuluang gulay, o mild soup ay hindi isang sakripisyo, kundi isang matalinong pagpipilian sa filosofiya na buhay na mga sinauna. Ang pagkain ng simple ay hindi kakulangan kundi isang paraan upang panatilihing magaan at matibay ang katawan sa paglipas ang panahon. Ikalawang posisyon, over-the-counter pain relievers. Sa maraming taon ng pakikipagtulungan sa mga matatanda, napagtanto ko na may isang mapanganib na ugali na itinuturing na normal at iyon ay ang self-medication ng pain relievers. Hindi lamang ito isang medical na issue kundi isang napakalapit na katotohanan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Naalala ko pa ang kaso ni Aling Clara, 78 taong gulang. Dahil sa matagal na pananakit ng tuhod, bumili siya ng pain relievers sa botika at ininom tuwing sumasakit. Sa simula, ilang tableta lang kapag kailangan. Ngunit unti-unti itong naging pang-araw-araw na ugali na tumagal ng mahigit 2 taon. Nang magpa-check up siya sa ospital, ipinakitang resulta na bumaba ang function ng kanyang bato ngang humigit kumulang 40%. Ang ikinagulat niya ay hindi niya inakala na ang maliliit na tableta na iyon ay maaring magdulot ng malaking epekto. Upang mas maunawaan, kailangan mong malaman na ang bato ay gumagana ng maayos salamat sa stable na daloying dugo. Upang mapanatili ito, gumagawa ang katawan ng isang intermediate substance na tinatawag na prostaglandin na tumutulong na magdilat ng madaluyan ng dugo ng bato. Ngunit ang mga karaniwang pain relievers tulad ng ibuprofen o naproxen ay may mekanismo upang pigilan ang substance na ito. Nangangahulugan ito na kapag umiinom kang gamot para mawala ang sakit, kasabay nito ay pinapalit mo rin ang mga daluyan ng dugo ng bato. Isipin ang bato bilang isang bukirin na nangangailangan ng tubig para sa nutrisyon. Kapag lumit ang nga daluyan ng dugo, bumababa ang daloy ng dugo sa bato tulad ng biglang pagputol ng irigasyon. Kung mangyayari ito ng paulit-ulit, ang nga salulang bato ay
mapupunta sa matagalang kakulangan sa dugo at unti-unting mamamatay. At isang katotohanan na hindi mababago ngang medisina ay ang mga namatay na selulang ang bato ay hindi na maaring mag-regenerate. Ang mas mapanganib ay maraming tao ang umiinom ng gamot kapag pagod ang katawan, dehydrated, o umiinom ng gamot sa presyon ng dugo na lalong nagpapalakas ng negatibong epekto sa bato. Ito ang dahilan kung bakit mayroong mga tao na walang sakit sa bato dati. Ngunit pagkatapos ngang mahabang panahon ngang hindi kontroladong paggamit ngang gamot, mabilis na bumaba ang paggana ngang bato. Kung nahaharap ka sa mga malalang sakit, isaalang-alang ang mas ligtas na mga opsyon tulad ng physical therapy, magaan na ehersisyo o kumonsulta sa doktor para sa angkop na paggamot. Ang pasensya sa paggamot ay maring mas mabagal, ngunit ito ang sustainable na paraan upang maprotektahan ang bato at ang buong katawan. Ikalawang posisyon, refined vegetable oils. Kapag pinag-usapan ang refined vegetable oils, marami sa inyo ang nananatili pa rin sa pamilyar na paniniwala na ang vegetable oil ay nanggagaulugan nga malusog. Ngunit ang klinikal na katotohanan na nasaksihan ko sa loob ng maraming taon ay nagkukwento ng ibang istorya. Gusto kong ibahagi ang kaso ni Mang David, 69 na taong gulang, isang napakapihikan sa pagkain. Nililimitahan niya ang animal fat, ganap na lumipat sa mga murang botelyang langis sa pag-isip na pinoprotektahan niya ang kanyang puso at bato. Ngunit ang kanyang mga kidney function indices ay unti-unting bumaba sa paglipas ng panahon nang hindi niya naunawan kung bakit. Ang hindi napapansin ng marami ay ang mga refined vegetable oils na ito ay dumaan sa maraming yugtongang kemikal na pagproseso mula sa pagpapaputi, deodorization, hanggang sa pagpapainit sa napakataas na temperatura. Mula pa lamang sa bote, ang kanilang istruktura ay hindi na natural tulad ng iniisip ninyo. Kapag ipiniprito sa mataas na temperatura muli, ang nga molecules ay madaling nagbabago na lumiliha nga mapanganib na compound, kabilang ang kapansin-pansing aldehyde. Ang maito ay mga sangkap na may kakayahang makapinsala sa mga selula, mag-promote ng pamamaga at unti-unting magpahina sa mga komplikadong filtering structures ng bato. Madalas kong inihahalin tulad ang prosesong ito sa paggamit ngang maruming tubig upang hugasan ang isang napakanipis na filter. Sa simula, maaring hindi pa makita ang epekto, ngunit sa paglipas ng panahon, ang filter na iyon ay kakainin, kalawangin, at mawawalan ng original na function. Ganoon din ang iyong bato, hindi nagrereklamo, hindi nagbababala, ngunit sa loob ay naghihirap sa naipon na pinsala araw-araw. Hindi lamang sa cooking oil, ang binagong taba na ito ay nakatago rin sa maraming industrial na pagkain, mula sa mga pastry, piniritong pagkain, hanggang sa mga fast food. Kapag madalas mong kinakain, hindi lang kailangan ng bato na iproseso ang taba, kundi kailangan din nitong harapin ang mga kasamang nakakalason na produkto ng oksihenasyon. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong hindi kumakain ng masyadong maalat o masyadong matamis, ngunit bumababa pa rin ang function ng bato. Mula sa profesional na pananaw at praktikal na karanasan, palagi kong ipinapayo sa inyo na bumalik sa mas simple ngunit mas orihinal na mga pagpipilian. Ang kaunting olive oil, purong sesame oil, o kahit isang maliit na dami ng natural na taba kung ginamit ng tama ay mas kaunti ang pinsala kaysa sa mga labis na pinrosesong langis. Ang mahalaga ay hindi ang mahal o murang langis, kundi ang antas ng pagiging natural at kung paano mo ito ginagamit. Unang posisyon, asukal, lalo na ang fructose. At ngayon, gusto kong lalo mong bigyang pansin ito.
Kung kailangan kong pumili ng isang pinakamapanganib na salik para sa bato sa modernong buhay, hindi ito asin kundi asukal, lalo na ang fruktose. Minsan kong nakilala si Aling Carmen, 80 taong gulang, isang napakadisiplinado na tao. Hindi siya kumakain nenga malat, hindi uminom nenga alak o naninigarilyo, ngunit araw-araw ay umiinom siya nakaboteng fruit juice at gumagamit ng matatamis na sirup dahil iniisip niya na ito ay isang malusok na pinagmumulan and nutrisyon. Nang ipakitang resulta ng pagsusuri na malubhang bumaba ang function ng bato, halos hindi siya makapaniwala dahil pakiramdam niya ay ginawa niya ang lahat ng tama. Ngunit ang katawan ng tao ay hindi gumagana ayon sa pakiramdam kundi ayon sa biolohikal na batas. Ang fructose ay isang espesyal na uri ng asukal, hindi tulad ng starch mula sa kanin o iba pang natural na asukal na ipinapamahagi para iproseso sa buong katawan. Ang fructose ay halos ipinoproseso pangunahin sa atay. Kapag napakalaking daming fructose na inilalagay, sobrang nagtatrabaho ang atay. At sa prosesong iyon, isang mapanganib na byproduct ang nalilikha, ang uric acid. Ang kapansin-pansin ay ang uric acid ay hindi lamang naunay sagaw tulad ng iniisip ng marami kundi isa ring malakas na inflammatory agent para sa tissue ng bato. Kapag tumaas ang konsentrasyon ng substance na ito sa dugo, ito ay parang maliliit na kristal na patuloy na nagdudulot ng iritasyon at pinsala sa mga filtering structures ng bato. Sa paglipas ng panahon, ang proseso ng pamamaga na ito ay nadudulot ng fibrosis. At kapag fibrotic na ang bato, ang kakayahang maksala ng dugo ay halos hindi na mababawi. Madalas kong sinasabi sa mga matatanda na pasyente na ang pag-inom ng isang bote ng soft drinks o nakaboteng juice ay minsan pa nga ay mas mabilis na nagpapatas ng uric acid kaysa sa isang baso ng beer. Hindi ito para magdulot ng takot, kundi para maunawaan mo na ang pinakamalaking panganib ay kadalasang nakatago sa mga bagay na tila walang pinsala. Ang mahalaga dito ay hindi ang ganap na pagtalikod sa matamis kundi ang tamang pag-unawa sa pamamaraan. Ang buong prutas ay isa pa ring magandang pagpipilian dahil ang fiber ay nakakatulong na pabagalin ang proseso ng pagsipsip ng asukal. Ngunit kapag ang prutas ay piniga para sa juice, inalis ang fiber at pinataas ang konsentrasyon ng asukal, hindi na ito gaanong magaan na pagkain para sa katawan. At kung sa tingin mo ay kapag-ipakinabang ang nilalaman na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibabang video. Hindi lamang ito isang senyales para malaman ko na nakikinig ka kundi isang malit na pangako rin sa iyong sariling kalusugan. Ika-4 na bahagi, 7 araw na plano para iligtas ang iyong bato. Ang planong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi isang sapilitang regimen o matinding pagbabago sa maikling panahon kundi isang paglalakbay sa pagsasaayos ng kamalayan at mga gawi sa pamumuhay sa isang napapanatiling paraan na angkop sa katawan na pumapasok sa yugto ng pagtanda. Sa klinikal na praktika, napansin ko na ang nakakatulong sa isang tao na mapabuti ang function ng bato ay hindi sa paggawa ng marami sa isang araw kundi sa pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng bawat maliit na pagpipilian na ginagawa nila araw-araw para sa katawan. Sa unang araw at ikalawang araw,
ang pinakamahalaga ay hindi ang pagbabago kundi ang pagtukoy. Mangyaring maglaan ng oras upang buksan ang refrigerator, tingnan ang aparador sa kusina, obserbahan ng payapa ang nga bagay na ginagamit mo araw-araw. Maaring ito ay mga kahon ng pat cream powder, mga botelya ng nakaboteng fruit juice, mga instant noodle, o mga over-the-counter na pain relievers. Hindi ko hinihingi na itapon mo agad ang mga ito dahil ang napakabilis na pagbabago ay minsan ay nagdudulot na psikolohikal na pagtutol. Ngunit magsimula sa pagtingin sa mga ito sa ibang anggulo, hindi bilang kaginhawaan, kundi bilang mga potensyal na panganib. Kapag binago mo ang iyong pananaw, natural na susunod ang pagbabago sa pag-ugali. At sa loob ang 2 araw na ito, maaari ka nang maghanda ang isang simpleng alternatibo tulad ng unsweetened fresh milk upang hindi ka na umasa sa fat cream powder sa susunod na umaga. Isang maliit na pagbabago ngunit para sa bato, ito ay isang napakalaking hakbang sa pagbabawas ng pasanin. Pagsapit ng 3 araw at 4 na araw, pumapasok tayo sa yugto ng may kamalayan na pagpapalit. Ito na ang panahon upang kumilos ngunit hindi sa pamamagitan ng ganap na pag-alis kundi sa pamamagitan ng pagpilingang mas matalino. Ang mga botelya ng nakaboteng fruit juice ay maaring itago. Bigyan ng puwang ang isang mainit na tasang green tea, malunggay tea o barley tea. Mula sa siyentipikong pananaw, ang nga kompon tulad ng catechin sa green tea ay hindi lamang sumusuporta sa antioxidant kundi nakakatulong din na protektahan ang microvascular system kabilang ang maliliit na capillaries sa bato. Kasabay nito, ang mababang potassium content sa mauringang saan na ito ay ginagawa silang ligtas na pagpipilian para sa mga matatanda. Kung kailangan mong kumain sa labas o gumamit ng pack meals, sanayin ang iyong sarili na laging mag-order na dagdag na sariwang gulay tulad na lettuce, pipino o pinakulang gulay. Hindi lamang ito suplemento ng fiber kundi isang paraan din upang magdagdag ng natural na potassium sa katawan upang balansehin ang labis na sodium mula sa mga processed food. Ang balanse na ito ang susi upang hindi magtrabo ang bato sa sobrang kapasidad. Pagsapit nga 5 araw at 6 na araw, tututukan natin ang isang salik na tila simple ngunit napakahalaga. Tubig. Marami sa inyo ang nag-isip na ang pag-inom ng tubig ay halata, ngunit sa totoo lang, ang paraan ng pag-inom ng tubig ang mahalaga. Madalas kong tinuturuan ang aking mga pasyente na sundin ang 4 na gintong panahon agad pagkagising upang ma-activate ang sirkulasyon, humigit kumulang 30 minuto bago ang bawat pagkain upang suportahan ang digestion, bago maligo upang maging stable ang presyon ng dugo, at isang malit na dami bago matulog upang mapanatili ang fluid balance. Ang tubig ay hindi lamang likido kundi isang biological solvent na tumutulong sa pagtunaw at pag-alis ng lason sa pamamagitan ng ihi. Kapag ang katawan ay sapat ang tubig, mas manipis ang dugo, mas stable ang daloy sa bato, kaya nababawasan ang presyon sa bawat filtering unit. Sabay nito, subukan mong mahandang isang simpleng pagkain mula sa sariwang pagkain tulad ng tokwa na may luya, sauce o ginisa na gulay na may purong sesame oil. Ang pagluluto ay hindi lamang nakakatulong sa pagkontrol nutritional components kundi isa ring paraan upang muling kumonekta sa iyong katawan. Maunawaan na bawat pagkain ay may pangmatagalang epekto. Pagsapit ngang 7 araw, hindi ito ang araw ngang pagtatapos, kundi ang araw
ngang pagsasama-sama ngang kamalayan at karanasan. Mangyaring maghanda ngang isang pagkain na may tunay na tradisyonal na diwa, isang tamang-tamang mangkok ng kanin, isang mangkok ng mild vegetable soup, isang simpleng nilutong sariwang isda, at isang tasaang mainit na tsaa. Wala ng fat cream powder, wala ng processed meat, wala ng industrial soft drinks. Kapag umupo ka at kinain ang pagkain ito ng dahan-dahan, makakaramdam kang isang napakalinaw na bagay. Mas magaan ang katawan, mas kalmado ang isip, at lalo na isang panlup na pakiramdam ng seguridad na matagal na nating hindi sinasadyang nawala. At kung ikaw ay nanonood pa rin hanggang dito, gusto kitang imbitahan na mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan para malaman ko na nakakuha ka ng magagandang kaalaman at naging kapaki-pakinabang. Ito para sa iyo na nasa edad na 50. Gusto kong sabihin ng direkta na hindi. Ito ang yugto kung saan bata ka pa kaya hindi mo kailangang mag-alala. Kundi ito ang kritikal na panahon na magpapasya sa kinabukasan na iyong bato. Sa edad na ito, ang kakayahan ng katawan na ayusin ang sarili at gumaling ay medyo mayus pa. Ngunit ang pangganib ay ang complacency. Marami pa rin ang nag-isip na kung walang malinaw na sakit o pagkapagod, ibig sabihin ay maayos pa rin ang lahat. Ngunit sa klinikal na praktika, marami na akong nakita na kaso kung saan kapag natuklasan, malaki na ang pagbabangang function ng bato na walang malinaw na sintomas bago pa man. Kaya, sa susunod mong regular health check-up, huwag lang tingnan ang creatinine level kundi aktibong humingi ng karagdagang pagsusuri ng EGFR, ang glomerular filtration rate. Ito ang tunay na sukatan na napapakita ng kalusugan ng bato sa paglipas ng panahon. Kasabay nito, ipinapayo ko sa inyo na magsimula sa maliliit na pagbabago tulad ng pagpapalit ng refined cooking oil ng olive oil, unti-unting bawasan at pagkatapos ay alisin ang nakaboteng soft drinks dahil bawat magandang ugali ngayon ay isang tahimik na pagtitipon para sa mga darating na taon. Ang taong marunong mag-alala mula sa edad na 50 ay magiging maluwag sa edad na 70. Para sa inyong nasa edad na 60, mas malinaw nang nagsasalita ang katawan ngunit madalas itong pinapabayaan dahil isip na normal lang iyon sa pagtanda. Ang nga senyales tulad ng madaling pagkapagod, bahagyang pamamagang mukha sa umaga, madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi aksidente, kundi mga babalang liham na ipinapadalang bato sa inyo. Sa yuktong ito, ang mahalaga ay hindi ang matinding paggamot kundi ang pagpigil sa paglalaang pagbaba. Gusto kong lalo kong bigyang diin na kailangan mong kontrolin ang iyong paggamit ng gamot, lalo na ang over-the-counter na pain relievers. Maraming tao ang umiinom ng gamot para sa pananakit ng buto bilang reflex ngunit hindi nila alam na bawat tableta ay nagpapalit ng mga daluyan ng dugo ng bato na nagiging dahilan upang kulang sa nutrisyon ang bato. Palitan ang lumang ugali ngang mas ligtas na nga opsyon tulad ng pag-inom ng sapat na tubig, pagpapalit ng fat cream ng unsweetened fresh milk, at maingat na obserbahan ang iyong katawan. Kung makikita mong may bula ang iyong ihi na matagal mawala, huwag mag-atubiling magpatingin agad sa doktor. Sa edad na 60, ang maagang pagtuklas ay hindi lamang isang bentahe kundi ang tanging pagkakataon upang mapanatili ang natitirang function ng bato sa inyo mula 70 taong gulang pataas at sa inyong pamilya. Lubos kong naunawaan ang isang bagay. Ang pagbabago ay hindi na madali. Ang nganggawi
sa pagkain at pamumuhay na nakasanayan sa loob ng maraming dekada ay parang bahagi nga alaala, bahagi ng buhay. Ngunit sa mga taon ng aking pagtatrabaho, nakita ko rin ang maraming matatanda na nasa edad na 75 o kahit 80 na nagawang mapabuti ang kanilang kidney indices sa pamamagitan lamang ng maliliit nungit regular na pagbabago. Ang mahalaga ay hindi sa paggawa ng marami, kundi sa paggawa ng tama at pagpapatuloy nito. Hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili na maging perpekto. Magsimula lamang sa mga simpleng bagay tulad ng pag-inom ng dagdag na baso ng mainit na tubig tuwing umaga, pagbabawas ng isang bahagi ng processed food, o pagpapalit ng isang pagkain ng sariwang niluto sa bahay kasama ang mga anak at apo sa pamilya. Hindi na kailangan ng malaki mingming pag-aalala. Ming manayat na paalala. Isang mainit na tasa ng green tea sa halip na soft drinks ay isa ng makabuluhang pangangalaga. Ang kalusugan ng mga matatanda ay hindi lamang nagmumula sa gamot kundi mula rin sa pagmamahal at suporta ng mga pamilya. Mga ginang at ginu, kung may isang bagay na gusto kong tandaan ninyo pagkatapos ng lahat ng pagbabahagi na ito, iyon ay ang bato, ang pinakatahimik ngunit pinakamatapat na organ. Sa loob ng maraming dekada, ito ay walang tigil na nagtatrabaho, nagsasala ang bawat patak ng dugo, nagpapanatili ang makailangan at nagtatanggal ang manakakapinsala ng walang anumang reklamo. At sa isang punto, kapag nagsimulang bumagal ang katawan, iyon din ang oras na kailangan nating matutong bumagal upang pakinggan ang ating sarili. Palagi akong naniniwala na ang kalusugan ay hindi isang bagay na masyadong malayo o mahal. Ito ay nasa paraan ng pagpili mong bawat pagkain, bawat baso ng tubig, bawat maliit na ugali araw-araw. Kapag pinili mo ang sariwang pagkain sa halip na processed food, pinili ang natural na gatas sa halip na artificial cream, pinili ang magandang langis sa halip na murang langis, at ang pinakamahalaga, pinapanatili ang gugaling paginom ng sapat na tubig, unti-unti mong ibinabalik sa katawan ang natural na balanse. Kung may anumang bagay sa pagbabahagi na ito ang nagpabago sa iyong isip, panatilihin ang isang maliit na aksyon para sa iyong sarili simula ngayong araw. At kung sa tingin mo ay makabuluhan ang kaalaman na ito, ibahagi ito sa iyong mamahal sa buhay. Dahil ang isang malusog na pamilya ay laging nagsisimula sa tamang pag-unawa. Palagi akong narito, patuloy na sasamahan ka sa lahat ng aking karanasan at dedikasyon. Naway maging ligtas, malusog, at mamuhay ng lubos bawat araw.